Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Ang Dominikanong praile na may pagtingin kay Maria Clara. Ang Dominikanong praile na may malasakit sa mag-aaral na Pilipino. Siya ay anak ni Cabezang Tales at katipan ni Basilio, isang estudyanteng medisina at anak ni Sisa at kasintahan ni Huli. Naghimok kay Huli upang humingi ng tulong kay Padre Camora, isang estudyanteng Makata na pamangkin ni Padre Florentino at kasapi sa Akademya ng Wikang Kastila. Ang amain o tiyuhin ni Isagani. Sila naman ay ang iba pang tagaganap. Siya naman si Crisostomo Ibarra na nagpanggap bilang mayamang mag-aalahas. Sigani, anong ibig sa amin ng mga estudyanteng Pilipino? Na kayo magsitupad sa inyong tungkulin. Tungkulin? Ano-anong tungkulin iyan? Yung magturo ng tama at hubugin ng kabataan upang maging marangal at kapakita-kinabang sa bayan. Tinutupad namin ang aming tungkulin. Kayo, Padre, ngunit ang iba hinahadlangan ng aming pagkatuto. Ang iyong paratang ay mabigat. Hindi ko kayo binibilang sa masama. Ngunit darating din ang araw na hanapin din namin ang kalayaan. Ang karunungan ay dapat lamang sa karapat-dapat. Tanong, bakit may mga taong marumi ang kalooban? Kayong 350 taong namahala sa aming pagkatuto. Sino ang may sala? Papaalam na po ako, Padre. Saan ka pupunta, Sagani? Sa pamahalang sibil, titignan ko ang mga paskin at makikisama sa iba. Narinig nyo? Pinasabwa daw ang mga estudyante sa mga bundok ng San Mateo. Ha? May balak palang nasubi ng taga Maynila sa tulong ng mga Aleman? Totoo kaya? Kaya ka ang mga gwardiya sibil, lahat kinahalughog. May mga kabataang tumulong sa Malacanang pero ikinulong din. Kapitan Tiago, magpakatatag kayo. Marami ang nadadamay. Ano na naman ang balita? Nahuli si Basilio na may aklat sa kanyang silid. Walang kasalanan si Basilio. Ayun ang binibintang sa kanya. Mga aklat lang mga iyon. Diyos ko, ano na naman mangyayari sa kanya? Nasa kamay na siya ng mga makapangyarihan. Kapitan, Hindi ko na kaya. Basilio, Kapitan Tiago, sumugot ka! Saklolo! Nahuli na ba si Tadeo? Nabaril na siya. May utang pa siya sa atin. Huwag kang masyadong maingay magsalita. Nasunod ko na ang kanyang mga pitat. Mag-ingat ka. Nabilanggon daw si Isagan. Nagpresenta kasi. Tsak, nabaril. At si Paulita, Makakahanap din siya ng Kastila. kay gulo ng lahat. Mas mabuting manahimik kesa madamay. Ipagkarangal yung pinagawang libingan kay Kapitan Tiago. Subalit, namatay siyang di nakapagkumpisal. Kung ipagkakait natin ang Isikayas sa bawat namatay na hindi pa nakakumpisal, aba, kalimutan na natin ang De Profundis. Ngunit, ang batas ng simbahan, Pinapalaganap lamang iyan kung ang nakakumpisal yun ang pangbayan. Ngunit si Kapitan Tiago, mga Chinong ngang ibininyagan, nilibingin niyong may mesa dorogyan pa. kung gayon, pagpatuloy natin ang seremonya. Dapat lamang, siya'y naging masunuring anak ng simbahan. Narinig niyo ba? Si Padre Irini ang piniling maging albasya ng huling habilin. Oo, malaki raw ang iniwan sa Santa Clara, sa Papa, sa Arsobispo at sa korporasyon ng mga praile.
At may 20 piso para sa matrikula ng mahirap na mag-aaral. 20 lamang, samantalang napakalaking naiwan sa mga praile. May iniwan si Kapitan Tiago ng 25 piso kay Basilio. Ngunit, pinawalang bisa raw iyon. Dahil sa masamang asal nito ng mga huling araw. Gayunman, dadalhin kong halagang iyon. Nasa akin ang bulsa at budi. Nasa akin ang pagpapasya. Tunay nga mabuti ang inyong kalooban, May Padre. narinig pa kayo? May himala raw na naganap. Himala, ano iyon? Nagpakita raw si Kapitan Tiago sa mga mongha sa Santa Cruz habang siya'y naghihingalo. Talaga, ano ang anyo niya? Nakaplat daw, nakaumbok ang mga pisngi, wari, siya may nanganganga pa. At dala pa raw ang kwakong panghiti ng apyan at ang manok na sasabong niya. Dahil sa pamisa at pamanang iniwan sa simbahan, niligtas ng Diyos ang kanyang kaluluwa. Kaya pala walang nag-aalinlangan. Lahat ay naniniwala. Ihanda ang maraming kamanyang. Nakasampa ang salitang wikang Latin. Magwisik pa ng agwa bendita. Huli, anak, tibayan mo ang loob mo. May masama akong balita. Hinuli si Basilio ay kinulong sa Manila. Hindi maaari. Si Basilio, anong kasalanan niya? Iyon din ang hindi nila masabi. Basta dinala siya at hindi ka agad makalabas. Huli! 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 May paraan pa ba? Anong dapat kong gawin? May paraan. Pero anak, mabigat. Kailangan ng malaking salapi. Wala kaming ganyan. Ano pang pwede? May nagsabing, baka makatulong si Padre Camora. Hindi na ako lalapit sa kanya. Nang huliin ang ingkong ko, tumulong siya. Pero may kapalit. Mula noon, iniwasan ko siya. Alam ko. Pero kung si Basilio ang kapalit, Huli, paano kung... Ayoko. Pero, si Basilio. Ito lang ang naipon naming salapi. Hindi po kasalanan ni naman. Salamat po sa tulong ninyo. Pasensya ka na. Pumunta tayo sa Kawani. Siya ang tagapagtanggol ng mahihirap. Kahit isang pirasong pag-asa, wala siyang naibigay. Sabi ng Kawani, hukom naman ang natin. Go. Ang may papayo ko'y kay Padre Camora kayo hingi ng tulong. Hindi po ako pupunta roon. Huli, kilala ko ang dahilan, pero isipin mo si Basilio. Kilala rin natin ang Cora, nakapanganib, oo. Pero kung ako ang kasama mo, Hindi ko alam kung kaya ko. kung hindi ka pupunta, paano kung barilin nila si Basilio at palabasin ng tumakas? Pagpatay na sa kakamasisisi. Kung ako ang kapalit, tatanggapin ko. Basta may ligtas lang si Basilio. Samahan mo ako, Hermana Bari. Diyos ko! Hindi ko kaya. Kung ayaw mo, uuwi na tayo. Pero tandaan mo, buhay ang nakataya. Bahala na, para kay Basilio. Tulong! Tulong! Diyos ko! Si Huli! Kailangan may iwan na isa sa mga bilanggo upang mailigtas ang karangalan ng kapangyarihan. May alila si Kapitan Tiago na nag-aaral din. Alila at nag-aaral? Kung gayon, iyan ang iwan sa selda. Palagay ko po ay ang binatang iyan ay lalong walang kasalanan. Lalong mabuti. Magiging halimbawa siya ng iba upang katakutan ang kaparusahan. Ngunit, hindi ba kayo natatakot sa panagutan? Pananagutan? Kanino? Pinangakuan natin sila ng liwanag, ngunit binubulag natin sila. Kung hindi mabuti ang pamamahala, magiging magsik sila balang araw. Mas nais ko pang mamatay para sa naapi. Alam niyo ba kung kailan aalis ang mga koryo? Maaari na kayong umalis.
Marami raw ang bumagsak sa pagsusulit. Sina Pixon, Tadeo, Juanito Pilaesa hindi nakapasa. Ang iba'y tumigil na sa pag-aaral. Si Makaraig? Nagkukuha ng pasaporte, pa-Europa na. Maingat siya, ayaw masangkot. Si Sandoval? Siya lang ang nakapasa. Sa talumpati raw niya ay hiling lang ang mga Tagalitis. At si Isagan? Nakapasa kay Padre Fernandez, bumagsak sa iba, sa piitan. Ikaw ba'y kasapi ng kapisanan? Hindi po. May alam ka ba sa mga kaskin? Wala po. Dadalhin ka muli sa selda. Hintayin ang susunod na pagsisiyasat. Hanggang kailan? Sa ikatlong araw, may bagong hukom na magtatanong. Kung dumating si Basilio, papasukin mo agad. Sige po. Ako po ito, Ginoong Simon. Basilio, halos hindi na kita makilala. Malaki na ng iyong tinambang. 4 na buwan na ang nakaraan nang hikayatin niyo ako sa inyong balak. Tumagi ako noon. Nagkamali ako at nabilanggo pa. Nakalaya lamang ako dahil sa inyo. Halika, paipapakita ako sa iyo. Ano ang lamparang iyan? Hindi iyan pangkaraniwang lampara. Nitro, dinamita! Tama, ngunit higit pa riyan. Iyan ang bunga ng puot, pangapi, at pagdurusa ng mga mahihina. Ano ang gagawin ninyo rito? Ngayong gabi ay may malaking piging. Ilalagay ang lamparang ito sa gitna ng hapag. Pagkaraan ng ilang sandali ay lalamlam ang ilaw. Kapag itinaas ang mitsa, sasabog ang kapsula sa loob. Sasabog ang silid, kainan, at ang buong bahay. Kung gayon ay hindi ninyo na kailangan ng tulong ko. May iba kang gagawin. Kapag narinig ang pagsabog sa ikasyam ng gabi, magsasama-sama ang mga inaapi sa Santa Mesa, kasama si Kabesang Tales. At ano ang gagawin namin? Pangungunahan mo sila. Pupunta kayo sa bodega ni Quiroga, kung saan nakatago ang mga baril at bala. At pagkatapos, Aagawin ninyo ang mga tulay at tutulungan ninyo kaming sumalakay sa lungsod. lahat ba ng lalaking hindi sasama ay papatayin? Lahat ng duwag at ayaw lumaban. Ano ang sasabihin ng daigdig sa ganitong patayan? Ang daigdig ay pumupuri sa malalakas. Eto, kunin mo ang sandatang ito. Hintayin mo ako sa tapat ng simbahan ng San Sebastian sa ikasampu ng gabi para sa huling tagubilin. Si Paulita, kaawa-awang Isagan. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Napakaganda ng handaan. Oo, tignan mo Juanito. Rosa sa iyo, so hot Azucena sa akin. Ang mahalaga, Paulita, ay nandito ka. Oo, pero may alaala pa rin ako para kay Isagan. Paulita, alam mo ba kung gano'ng kanya minahal? Alam ko, Basilio. Pero kailangan tanggapin ang pag-ibig. Tahimik ang lahat. Ngunit may lihim na balat si Simon. Sandali! Hindi kayo maaaring pumasok dito. Sa eskolta, dali! Sagani, pakinggan mo ko. Huwag kang manatili rito. Bakit? Ano ang nangyayari? Ang bahay na yan ay puno ng pulbura. Sasabog iyon anumang oras. Paano mo nalaman? Nakikita mo ang lamparang iyan sa azotea. May dinamita sa loob niyan. Sasabog. Kapag sumabog iyon, mamamatay ang lahat. Hindi. Gusto ko manatili rito. Kung gayon, matupad na ang ipinaghanga. Hindi. Hindi ito mangyayari. Ano na naman tong papel na ipinasa ninyo? Manny Tisel Pares, Juan Crisostomo Ibarra. Juan Crisostomo Ibarra? Sino iyon? Isang biro lamang. Matagal nang patay ang pilibusterong iyan. Padre Salve, kilala mo ba ang pirma na ito? Oo, ito ang tunay na sulat ni Ibarra. Padre Irene, pakitaasan ang matsa ng lampara. Hindi! Hindi ito maaari. Ano iyon? May tumalon sa ilog! May
Mahigit 2 piso ang nakuha ng mga tulisan. Nasugatan ng isang fraile at 2 alila. Protektahan ng pura ang silya. Hindi totoo yan. Bakit hindi? Hindi ako nagsisinungaling. Sumama ang tauhan ni Matanglawin sa Santa Rosa, sa Santa Mesa, upang manloob sa kubyerto at sa bahay ng mga mayayaman. Pinuno sila at sinasabing utos ito ng general. Yun ang hudyat, ngunit walang nakinig. Ang iba ay umuwi na at iba ay bumalik sa kabundukan. Kailangang malaman ng buong katotohanan. Sino ang nagbigay ng pulbura? Ang mga praile kaya? O ang Chino na si Quiroga. Isang estudyante, Si Makaraeg? O ang mag-aalas na si Simon. Si Simon, nawala siya ng walang bakas. Pinaghahanap ng mga gwardiya sibil. Oo, hanapin nila ang demonyo. Kaya pala kagabi, Kagabi? nagkagulo habang kami nagkahapunan. Namatay ang lampara ng general. At may tao na hindi nagkilala nagnakaw nito. Ang magnanakaw? Tauhan kaya ng kamay na itim? Hindi ba nahuli? Tumalon siya sa ilog. May nagbabalitang Kastila, may nagsasabing Chino, at may mga Indio. ang lamparang iyon ay magpapasabog sa buong bahay. Sayang, kundi sa magnanakaw na iyon ay namatay na lahat. Kailanman, hindi mabuti ang kumuha ng hindi sariling hari. Kung nalaman ng magnanakaw ang layunin, hindi niya gagawin. Kahit babayaran pa, hindi ako lalagay sa kalagayan niya. Mga duwag, lakad! Hoy, mautang, maaari mo ba silang paglakadin ng mapayapa? Ano na naman meron sa'yo, Carolino? Sa akin wala, ngunit naawak sa kanila. Tao rin sila katulad natin. Bago, anong ginagawa natin sa mga bihag sa digmaan? Aba, kung may mabuti pagagawa ay ginagawa namin. Panganibang lugar na ito. Sulong, lakad! Sulong! Lakad! Mas mahigpit ka pa kasi sa Kastila. Tigil! Sige, Carolino! Ipakita mo ang kagalingan mo sa tumudla. May telegrama mula sa Guardia Civil. Huhulihin ang isang Kastila ngayong gabi. Bahagya lang ang aking paghihirap. Wala na itong lunas. Diyos ko, ano ang nangyari sa inyo? Malapit nang matapos ang lahat. Makinig kayo. 13 taon na mula nang ako'y makabalik mula sa Europa. Nawala ang lahat. Pangalan, yaman, pag-ibig at kalayaan. Ginoong Simon, patawaran kayo sana ng Diyos sapagkat nakita niya ito lahat. Ngunit bakit niya hinahayaang magdusa ang kararahan? Ang tapat kailangan magtiis at gumawa. Tatago ko tong kayamanan sa dagat. Naway magagamit ito sa tamang layunin. Ang paghihiganti ay hindi nagdadala ng kalayaan. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa puso at sa kabutihan ng tao. Ulit na, Tren! Go! Go! Shit! Piling mo! Two, three, go. Go! Si Paulita, kaawa-awang isagani. Ano kaya ang nangyari sa kanya? At may 20 piro para sa... Patay siya, hindi niya kapag